What a beautiful hit from Zeus Kasuma ng Zeus Esport. Grabe, wala akong masabi. Good luck, RNGX TPM versus Zeus Esport. Si Doyer Santiago Rami Bunch LP versus Stars Gaku Ryuta Yata and Kazuma. Wala na si Pinsan Klaus, nasa Kari Esport. May gumamit na ng BK na naka-stick horse at giant gauntlet sa tournament. Marami, bossing. Rolando Mercado, maraming gumagamit. Oy, thank you sa gifts, Boss 16PH. Saka si Paul ni Ubebe. Okay, first attacker dito ay si RNG Doyer. Good luck. Meron siya ditong, wow, ano to? Zaproot Rider? Wow. Grabe ka naman sa simula, sir! Gumamit siya ng lightning spells dun sa may bandang gitna at na-snipe niya dun yung Bomb Hive. Revenge Tower sa base ni Yata. And then, Giant Arrow yung ginamit niya kay Queen with Healer Puppet. So ito ay Zaproot Rider Smash. Nag-start siya dito ng Queen and Warden Walk. Grabe ka naman, sir. Saktong-sakto yung Giant Arrow dito ni Doyer. Nice. So may recall spell siya dito Nag-invest muna siya ng isang Envy. Gusto niya kunin yung spell tower. Pati yung defending... Oh, hindi na niya kinuha. Yung defending Queen. Instead, dito na siya mag-de-deploy sa may bandang baba. Recall back kay Queen and Warden with Root Riders and Valkyries. Ice Golem sa may 6 o'clock with Barbarian King. Okay, double Headhunters para mas-snipe yung defending MP. And then, dinrap niya na rin dito yung Royal Champion. Again, sa laban na to ay kung sino man tatalo malalaglag na sa tournament sa Shifters Cup. So yung mananalo ay magpo-proceed sa lower bracket 4. Nasa lower bracket dito ang Zeus Esport or yung former Navi and Queen Walkers. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb si Doyer. Maganda yung nagiging pating ng Root Riders niya dito. Papunta sa kanan lahat, kasabay lang yung Barbarian King sa may labas. Kaya lang ang naiwan dito ay yung Queen. Okay lang kasi yung Queen ang magse-secure dito ng Town Hall. Okay. Meron pa siyang isang Invis spell. Si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boot. Si King ay meron pang Spiky Ball. Wala nang ability yung Queen dito kasi naka-Giant Arrow and Healer Puppet siya kanina. Binabanatan siya ng defending RC. Wow, nag-invest siya doon ng last Invis spell. Ayaw niyang mategi yung Queen doon. Gusto niya makasama dito para maglinis pa ng mga back-end defenses. Looking good para kay Doyer. 50 seconds remaining. Wala na masyadong threat dito sa back-end defenses ni Yata. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Si King meron pang Spiky Ball pero medyo busy sa defending King. Si Queen back to full health dahil sa Unicorn. Beautiful Invis spell. Grabe! Si Doyer dito. Magsisimula dito ang RNG TPM ng 3-star attack laban sa Zeus Esport. Wow! What a beautiful hit from RNG Doyer using Zap Root Rider Smash. Grabe, napakaganda. Hindi sila basta-basta magpapatalo sa Zeus Esport. Ang lupit, boss. Nice hit. Magkano price pool? 276,000. May Team Pinoy ba dyan, boss? Wala. Wala tayong Pinoy matches ngayong gabi, guys. Bukas pa. Ito ay upper bracket and lower bracket ng mga tournaments. So yung mga tournaments na ini-stream natin ngayon ay may mga sumalid din Pinoy teams dito. Kaya lang yung karamihan, laglag na yung mga Pinoy teams natin. Grabe, napakaganda ng first attack dito ng RNG TPM. So tignan natin kung sino ang first attacker dito ng Zeus Esport. Good start para sa kanila. Bakit hindi max yung mga equipment? Kasi po ito ay esports mode. Merong modifier, si Clash of Clans. Okay, first attacker dito ay si Yata.
Si Zeus yata. At meron siya ditong Queen and Warden Walk with throwers. Okay, dito siya mag-i-start sa may bandang right side. Queen and Warden. Si Queen ay naka-Angry Jelly with 1 wizard para mag-clear agad ng mga trash buildings doon sa likod. Skeleton spell pang distract sa Ricochet Cannon. And X-Bow. Nice. Uy, mamamatay yung isang healer dito ni yata. Okay, ni-recall out na niya. Nakuha niya na dun yung right side compartment. And then nag-drop na siya dito ng mass throwers sa may bandang 2 o'clock. Okay. And then Ice Golem, recall back sa Queen with Warden. Giant and BK sa may bandang left side. And then Log Launcher yung gamit niyang siege machine dito. Para makapag-open up ng walls dito sa may bandang gitna. At mabawasan din or ma-take down yung Revenge Tower as well. Uy. May mga spring traps. May mga tumalsik na thrower doon. Pero looking good para kay yata. Maganda yung flow and pathing dito ng kanyang troops and heroes. Si RC hindi niya pa dinadrop pa. Ayun. Dinrop niya na dito sa may left side. Para mag-clear ng mga extra defenses doon. Okay, totem spell invested. Magkakaroon na siya ng access dito sa may bandang Town Hall part. Gumamit muna siya ng overgrowth spell sa may right side compartment. Kasama yung Fire Spitter. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror action figure kay Queen. Invis spell, invested din kay RC sa may left side. So meron pa siyang Rocket Spear, meron pa siyang Spiky Ball. Meron siyang Super Giant dito Okay, dinrop niya yung Super Giant dito sa may bandang left side. May isang pirasong Super Giant dito si yata. Okay, kaya lang medyo naubos ata yung mga troops niya sa gitna. Nako, namatay pala si Warden. Namatay yung kanyang Warden dito, namatay din yung kanyang Archer Queen. So mga throwers na lang ang natitira dito sa may bandang gitna. May 2 healers pang kasama. Si RC nagpop na rin dito ng Rocket Spear. Gumamit na rin ng Spiky Ball dito si King. Kaya lang, may defending heroes pa dito at masakit pa yung natitirang defenses dito sa base ni Rami. Okay, last invis spell ginamit niya sa RC kaya lang may Tornado Trap. Pero hindi abot. Ayun lang. Kakapusin dito si yata. Makakadepensa dito ang base ni Rami. Nice try lang para kay yata. Namatay yung Queen niya dito sa kayong Warden. So nabawasan yung firepower ng kanyang throwers dun sa may bandang Town Hall part. Nice try lang. Nako. Delikado ang Zeus Esports. Delikado. Ang matatalo dito ay Matic. Bagsak na sa lower bracket. Hindi bagsak sa lower bracket, tanggal na sa tournament. Di ba pati mga pro hirap din mga 3-star Omsim. Kahit super duper ultra pro player pa yan, hindi ganun kadaling mga 3-star sa Max Town Hall 18 ngayon. Pasok muna ako, Boss Ken, may anood ako habang duty. Okay, Boss John Paul. Ingat, ingat. Naka-live ba yan sa mismong COC? Hindi po. Ito ay mga community tournaments, bossing. Ang nila-live lang ng mismong Clash of Clans ay yung World Championship Tournament. Sa ano pa yan, bago pa mag-end of the year. Nakalusot yung Headhunter. Hindi ko napansin. Kaya siguro namatay agad yung Queen and ano niya, Warden. 3-star sana kung sa TH dumaan. PH versus PH yan. Yeah, hindi po. Ito ay hindi ko alam Espanyol sila dito yung RNG XTPM. Okay, panoorin natin dito ang second attacker ng RNG XTPM, si Bunch. At meron siya ditong ganun din. Mukhang Queen. Teka lang, Fireball ba to? Hindi. RC Walk. RC Walk. Thrower Smash. Good luck kay Bunch. So, baba natin yung base ni Ryuta. So, si Ryuta ang pumalit kay Klaus. Si Ryuta. Uy. Boy pa yung Spirit Fox dito ni Bunch ha. Naka-single cycle siya. Makukuha niya dito yung Revenge Tower. Nice. Meron pa siyang 2 invis. Gagamitin niya pa ba? Or i-out niya na si RC dito? Okay, in-out niya na. Buhay pa yung Spirit Fox. Nice. Good start para kay Bunch. And then nag-drop na siya dito ng thrower sa may bandang 6 o'clock with Warden. Si Warden ay naka-Life Gem and Rage Gem. Action figure Magic Mirror. Wow, naka-OG equipments dito yung Barbarian King. Naka-Giant Gauntlet and Rage Vial.
Kinukuha niya muna dito yung Ice Golems. Zoom out natin ng konti. Okay, nag-drop na agad siya dito ng Ice Golem. And then Log Launcher. Ang gamit niya dito. What? Sir? Nagkamali. Hindi. Andito pala yung Town Hall. Sorry. Andito pala yung Town Hall. Tama lang pala yung ang iniisip ko, nandito yung Town Hall, nabasag na. Lutang ka ba, NG? Okay, nag-drop siya dito ng King and Queen sa may bandang upper right side. Ganda ng value ng Log Launcher dito. Ma-open up yung walls papuntang Town Hall Park. Ganda rin ang flow and pathing ng troops niya dito. Okay, nag-pop na siya dito ng Rage Vial and Giant Gauntlet kay King with Skeleton Spell pang support. Guzmav says, Lods, nasa rules ba ang PWD gamitin o dip hindi sa gusto nila na pang-attack? Sana mapansin. Okay. Salamat. Sige, wait lang, bossing. Tapusin ko lang to. Okay, naggumamit siya dito ng Rage Spell sa may Town Hall Park. Tornado Trap activated. Yung Rocket Spear din, ginamit niya na. Nai-snipe ng RC dito yung bandang left side defenses. Kaya lang, namatay na yung kanyang RC dito. Okay, yung Town Hall, meron naman thrower dito. Papunta na rin sa Town Hall Park. Yung Warden niya dito, low na din. Okay, nag-pop siya dito ng Life Gem. Nadagdagan ng konti yung hit points ni Warden. Meron pa siyang isang Invis Spell dito na pwedeng gamitin. Buhay pa yung kanyang Archer Queen sa may bandang upper right side. Last Invis Spell, ginamit niya na dito. So, yung mga back to full health ang Warden dito. Matalino yung mga healers ni Bunch. Buhay pa rin si Queen. Out of spell support na siya dito, pero napakarami niya pang throwers. Ang tanong, enough ba yung remaining time dito ni Bunch para ma-secure ang another 3-star attack sa Zeus Esport? 18 seconds remaining, nagwo-walling pa dito yung kanyang mga throwers. Yung Queen nakasurvive pa dun sa may bandang taas. 11 seconds remaining, nako, mukhang time failed ang attack dito ni Bunch. Muntikan na, namatay na rin yung Queen dun. Nakatapak ng traps and ayun, time failed ang attack dito ni Bunch. Nice try lang. Nice defense para kay Ryuta. Nasa rules ba ang pwede gamitin o hindi pwede gamitin gusto nila pang attack? Open troops to, bossing. Meaning kahit anong troops ang gamitin nila, kahit anong spells, lahat ng kahit anong ginagamit sa Clash of Clans ay pwede nilang gamitin. Walang banning dito. Boss, anong taon ka nagsimula mag-COC? 2013, 2014, mga ganon. And then, nag-stop ako ng mga 2015 or 2016. Bumalik lang ako noong 2021. And ayun, nagsisiyosi ako mula 2021 hanggang ngayon. Kaano kaya si Ryuta kay Boss Ernest? Ang aga niyan. Okay, panoorin natin dito si Kazuma, ang next attacker ng Zeus Guzmav Esport. says, Lods, nasa rules ba ang PWD gamitin o dip hindi sa gusto nila na pang-attack? Sana mapansin. Salamat. Yun nga. Open troops. Okay, si Kazuma, ang next attacker dito ng Zeus Esport. Wow, ano to? Fireball rocket balloons? Wow. Haste vial and anong pinaplano ni Kazuma dito? Okay, triple invis and then fireball sa Revenge Tower. Triple quick spell para ma-secure yung Clan Castle. Wow, beautiful start para kay Kazuma. Fireball rocket balloons ang gamit dito ni Kazuma. What? Fireball rocket balloons sa esports mode. Ngayon ko na lang ulit nakita to, na may player na gumagamit ng fireball rocket balloons. Especially sa esports mode. Okay, 4 furnaces ang nasa likod ni Warden dito. Nag-invest siya dito ng Rage Spell and Totem Spell. Gusto niya kunin yung mga defending heroes dito sa may bandang ilalim. So far, so good. And then Flame Flinger yung gamit niya dito sa may bandang right side. Meron ditong X-Bow na naka-ground mode. Pero after pa... Uy! Teka lang, nagmumultitask siya dito. Hindi natin napansin. Yung Queen ang mag-secure ng Town Hall Park. And then si King nag-pop siya dito ng Rage Vial and Giant Gauntlet. At masesecure ni King dito yung pinakagitna ng base. So si King ay naka-Phoenix. Saktong-sakto. Perfect combo yan sa Rage Vial and Giant Gauntlet. Surgical approach ang ginagawa dito ni Kazuma. Yung Queen, nakikipagbakbakan sa Guardian and then nag-pop na agad siya dito ng Magic Mirror action figure. So si Queen ang kukuha ng Town Hall dito. Super Minions ang lumabas sa may Flame Flinger. Okay. Reactivated ang Rage Spell Tower dito sa may bandang left side. Masesecure ng mga Super Minions dito yung right side Rage Spell Compartment. Okay, meron pa siyang RC dito naka Electro Boots and
Naka-haste vial. RC charge ba yan? Pang dulo, sir? Namatay na dito yung RC niya. Ay, sorry, yung queen niya and king. So, si Warden na lang ang natitira dito. And then si RC ay mag-RC charge dito sa last rage spell compartment. Okay, naka-single cycle. Last envy ginamit niya na kay RC. Meron pa siya ditong 3 totem spell na pwedeng gamitin pang distract sa defenses. Okay, first totem spell invested sa Ricochet Cannon. Another totem spell invested para sa X-Bow. Meron pa siyang isang totem spell na Wow, what a monster! Grabe ka naman, Kazuma! Napakahalimaw mo naman, sir! What a beautiful hit from Zeus Kazuma ng Zeus Esport. Grabe, wala akong masabi. Goosebumps. Speeches, di ko alam kung ano sasabihin ko. Napakaganda ng ginawa ni Kazuma doon. Kitang-kita mo talaga yung pagiging top tier player niya. Grabe. What a solid hit. Using Fireball Rocket Balloon sa Town Hall 18 Esports Mode. Grabe ka, sir. Grabe ka, sir. Salamat sa content. Grabe multitasking palo. Grabe nga, grabe ka naman, sir. Okay, Zeus Esport ay makakahabol dito dahil nakasecure sila ng 3-star attack. Okay, panoorin natin dito si Rami07 ng RNG. Good luck. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem Spell. Good luck. Hindi ko na-check yung percentage. Hindi pa ako nakaka-move on dun sa ginawang attack ni Kazuma. Grabe ka, sir. Check natin mamaya yung percentage after ng third attackers nila. Okay. Uy! 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 Okay, nice. Beautiful Ice Golem. Nabawasan agad dun yung throwers niya. Okay, nag-drop siya dito ng double skeleton spell pang distract. Sa may bandang thrower, sa may bandang town hall. And then si Queen. Dito sa may bandang right side. Si King, magka-counter funnel dito. Same as Queen. So yung mga throwers niya, gusto niya papasukin sa may town hall part. Triple Ice Golem, yung laman ng CC dito ni Kazuma. Okay, si Queen ay naka-Magic Mirror action figure. Si King ay naka-Sneak Bracelet, Spiky Ball, Life Gem and Rage Gem kay Warden, Rocket Spear and Electro Boots naman para kay RC. Okay, meron siyang jump spell dito ha. Okay, si King ay binabanata ng Monolith. Nagpop na siya dito ng Spiky Ball. Si Queen ang magsesecure dito ng compartment sa may bandang right side. And then Overgrowth spell sa may Bomb Hive. Jump spell para magkaroon ng access dito yung throwers niya papuntang back end. And then nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear kay RC. With the help of Super Minions. So Siege Barracks paling gamit niya dun sa may bandang left side. Totem spell invested para kay tulungan yung RC niya dito. Napakarami pang throwers dito ni Rami. Yung Queen niya dito buhay pa. Meron pa siyang 2 totem spells na pwedeng gamitin sa back end. Okay, first totem spell ginamit niya dito sa may bandang scatter shot. Last totem spell ginamit niya din sa may upper part. Kaya lang namatay na yung RC niya dito. May mga super minions pa. Napakarami pang throwers dito. Grabe. At napakahaba pa rin ng oras dito ni Rami. Ang haba pa ng oras niya dito. Buhay pa yung Warden. Nagbibigay pa ng Rage Aura. Wala nang mga trash buildings dito sa may bandang gitna at ilalim. So dito na lang yung mga natitirang throwers and Warden niya ang magki-clean ng base. At teka lang. Di ko masabi eh. I-clean pa kasi ng throwers dito yung bandang taas and then maglalakad pa sila papunta pababa. So magwo-walling pa. Aabot kaya ang time ni Rami dito para ma-secure ang 3-star sa base ni Kazuma? Unless magi-split dito yung kanyang throwers at mukhang ayun nga nangyayari. Merong 2 throwers dito sa may bandang taas na magsesecure ng storage. Tornado Trap activated. Nako, madedelay pa dito si Rami. Ang tanong, enough ba yung 2 throwers dito sa may bandang taas? Hindi siya abot ng bomb tower. Mai-snipe ng thrower dito yung bomb tower. And eventually, makukuha din niya yung mga buildings dito. Mukhang 30 seconds remaining. Busy pa sa skeleton. Another walling to. Walling ulit. Yung thrower dito, makukuha yung archer tower. Grabe! Sir, eto na lang yung natitira. Ay, may isang building pa sa taas. Nakuha na ng throwers. Okay, eto na lang yung natitira guys. 12 seconds remaining. 10 seconds. Aabot ba yung mga throwers niya dito? Saka si Warden. Grabe. Konti na lang, sir. Wag mo sabihin. 4, 3, what the? Ay, aray ko.
99% para kay Rami. Kinapos pa siya. Sabi ko na. Hindi ko sigurado kung aabot yung oras. 1 minute pa kanina, kaya lang ang bagal ng throwers. Good thing na medyo na may nag-split na dalawa sa may bandang taas, kaya lang hindi pa rin umabot yung oras niya dito. Sayang. Nice try lang para kay Rami. So as of the moment, 37, 47, 57, lamang ang RNG dito in terms of percentage. Lamang sila in terms of percentage. Kasi 99%. 92 yung kanina, and then ito ay 85. So good luck sa third attacker ng Zeus Esport. Nice try lang. Muntikan na, sir. 99%. Pero hindi pa rin ako makamove on agad sa Fireball Rocket Balloons ni Kazuma. Halimaw ka. Lamang ka na naman ng thumbnail ng mga content creator. Good luck sa next attacker dito. Bumagal ba talaga yung throwers? Hindi, actually, bumilis pa nga yun eh. Nabuff yung thrower. Okay, next attacker dito ay si Ryuta. Si Ryuta ang pumalit kay Klaus sa roster. Pero matagal na nilang kasama si Ryuta sa Queen Walkers, ha. Okay, meron din siya ditong Queen and Warden Walk with Mass Throwers and Mass Totem spells. Pero nag-start agad siya dito ng Mass Throwers sa may bandang 12 o'clock. Pero si Queen dito ay naka-Angry Jelly. Si Warden... Okay, ano to? Hindi niya pa dinrap dito si Queen. So, Throwers, Warden, and Lug Launcher lang yung dinrap niya sa taas. And then si Queen ang mag-clear dito sa may left side compartment. May Ice Golem to support her. Okay. Hindi niya sinama dito, ah. May sariling trabaho si Queen para mag-clear ng left side compartment. Okay, Lava Hound, yung laman dito ng Clan Castle ni LP. Si King ang nandito sa may bandang right side. At meron siyang, wow, may bago siyang... Ngayon ko lang nakitang kasama to, Snake Bracelet and Stick Horse. Kasi kalamitan na ginagamit ay Giant Gauntlet. Giant Gauntlet and Stick Horse. Pero dito si Ryuta gamit niya ay Stick Horse and Snake Bracelet. Bakit nagpo-walling yung BK, sir? Huh? 10 seconds lang ba yung duration ng walling ng BK? Hindi ko alam. Pero ang dami niya pa ditong totem spells. 8 pa. At meron pa siyang isang free spell. Nagpop na ng Rocket Spear si RC dito. At kaya lang, ang matitira lang dito ay si Warden with Throwers with Healers. Boy pa si RC dito. Natapos niya yung kanyang Rocket Spear. Kaya lang, mukhang matitegi na rin si RC dito. Nag-invest pa siya ng isang totem spell dito pang distract. Mukhang makukuha pa ata ni RC tong Ricochet. Hindi, sorry, yung defending MP? Okay. Masakit pa yung back-end defenses dito sa base ni LP. Napakarami pang totem spell dito ni Ryuta. Kaya lang, ang tanong, magiging enough ba to? Tingin ko, kakapusin si Ryuta dito. Kakapusin siya dito. Nagbo-walling na naman yung mga throwers, oh. May 2 totem spell ka siya. Kaya lang, nandito yung 4 na defending hero sa base ni LP. At yung Revenge Tower dito, tinututukan yung Warden. Doon na naubos yung totem spell niya. At ayun, nice try lang para kay Ryuta. Nasa na si Klaus? Si Klaus ay nasa Kari Esport na, bossing. Nasa Kari Esport. Lumilipad mga thrower niya. Sana si Klaus? Ubus thrower, bagyata. Bakit ganun? Tapos na yung time? Hindi ko rin alam eh. Level 1 pa lang yung Stick Horse ko eh. Sige, ayaw niya pang i-end. Silipin natin ng mabilis yung Stick Horse. Meron na ba ako nun? Ay, nakuha ko na nga. Hit points, speed increase. Wala naman nakalagay. Saan mo makikita yung passive overjumps will get increased movement and attack speed after being deployed. Walang nakalagay kung ilang seconds yung duration. Ito pala, 12 seconds lang. Pag level 1, ito to. May oras lang pala na tatalon siya sa wall. Kaya lang, by the time na kailangan na niyang tumalon sa wall, wala na, tapos na yung duration ng Stick Horse. Nag-walling na yung kanyang king. Parang mas maganda pa kung ginamit niya Spiky Ball doon, no? Plus 20% ba defense dyan? Yes, pag esports mode. Baited kasi sa corner ng base nag-start. Okay, panoorin natin dito si Santiago, ang next attacker ng RNG TPM. At meron siya ditong throwers din. Mukhang si Warden Walk and Thrower Smash. Si Warden ay naka Angry Jelly.
with 2 furnaces. Oy, masakit. Kailangan niya ng rage spell. Nice. Masakit yung X-Bow, Archer Tower, and Ricochet Cannon. Okay, Wall Breaker. Gusto niya atang kunin yung X-Bow sa Warden Walk, kaya lang may nagpop na Tesla doon. So nabago yung pwesto ng Warden. Anyways, dito na siya nagdrop ng Throwers and Troop Launcher. Si Queen ang nasa left side para mag-counter funnel. Okay. Sa may Town Hall part, ang entry dito ni Santiago. Santiago, oh, yung Bomb Hive ba? Yung Bomb Hive, sir, yung healer mo ha. Ayan na. Ito gusto kong parte, yung bomba sa bomb. Ayan na, nababawasan na sir. Nababawasan na yung healer niya. Aray ko, isa na lang. Hindi, dalawa pa. Aray ko, ayun oh. Hala ka, dalawang healers na lang ang natitira sir. Nategi sa Bomb Hive, yung kanyang 3 healers doon. At gumamit siya dito ng Overgrowth spell sa may Bomb Hive. Kailangan pa naman niya ng sustain dito. Especially si Warden ay walang healing to Mortal. Yung Warden niya pala, piso na lang agad. Ala, ano nangyari dito sir? Hinihil naman ng healers. Kaya lang, medyo nag-i-struggle ata si Santiago dito. Meron pa siyang 2 totem spell. Si King ay meron pang spiky ball sa may bandang ilalim. Yung RC niya dito ay nategi na. Pati si Queen. Throwers, Warden, and King na lang ang natitira dito. And mamamatay na rin yung King niya dito sa may bandang baba. Namatay na rin yung Warden niya dito. Throwers na lang ang natitira at makakadepensa ang base ni Gaku. Nice try lang para kay Santiago. Nako, delikado sila dito. Medyo mababa yung percentage na nakuha ni Santiago. Nasa 70% lang. Rico. What a base from Gaku. Nice try lang para kay Santiago. Mali yung totem. Mali bagsak ng totem. Yun lang. Ayun o, 2 healers na nga lang yung natira. Makakakuha pa siya dito ng percentage. Eto, may wizard pa siya. May super barbarian pa siya dito. Headhunter and archers. Tignan natin kung paano niya gagamitin, sir. Okay, nice. May snipe niya pa dito yung gold mine. Ilan to? 75, 76, 77, hindi, 76 lang to. Hindi aabot tong isang archer. Eto, makukuha na nila. Okay, nice. 9 seconds remaining. Sir, kaya mo pa ba yan? Ma'am, 2, 1, 77%. Nice try lang para kay Santiago. Nice defense para kay Gaku. Maganda siguro may Angry Jelly King para malaki siguro value. Yeah, pasuggest po ng pang-attack sa Town Hall 9. Dragons, Zap Dragons, Lightning Spells and Dragons. 28 seconds pag max. Okay. Thanks for the info. Nice try lang. Pwede siya ata sa 3 o'clock nag-Warden Walk. Hindi ko alam eh. Hindi niya nakuha yung Expo doon. Pero yun nga, sa may Town Hall part medyo nag-struggle siya eh. Town Hall 13 pang attack. Punta ka sa YT channel ko, boss. Eto. Nakita mo yung YT channel ko. Meron ako dyan Town Hall 13 best attack strategies. Okay, panoorin natin si Gaku dito. Ang next attacker ng Zeus Esport. At meron siyang Queen and Warden Walk. Uy, si Queen dito ay naka-Frozen Arrow and action figure. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball. Si RC ay naka-Rocket Spear and Electro Boots. Uy! Sir! Nakiklip Aray ko. Nabawasan agad yung healers dito ni Gaku dahil sa Super Wizard Tower. Napa-invest agad siya doon ng Totem Spell para i-distract yung Super Wizard Tower. Queen and Warden Walk with Meteor Golem Thrower Smash. Okay. Uy, nasasaktan si Tatang ha. Okay, gumamit na siya ng Invis Spell dito. Masakit talaga nung Ricochet Cannon sa hero eh. Na-nerf na yan ha, pero masakit pa rin, legit. Okay, recall out. Nakapag-form na siya ng funnel dito. And then recall back sa may bandang taas with Meteor Golems and Throwers. Meteor Golem Throwers ang plano dito ni Gaku. So meron siyang Log Launcher na naka-ready.
Okay, dinrap niya na yung lag launcher dito. Slowly but surely. Ay, ang cute naman ng BK ni Gaku. Anong skin yun? Ang liit ng BK, guys. Ayun, oh. Robot. And then, sinama niya dito si RC para tumulong kay BK mag-counter funnel. Furnaces and... Ano naman ito? Furnaces lang? Walang ice golem, sir? Or lumabas na kanina? Hindi ko napansin. Anyways, gumamit na siya dito ng ability ni Queen. Nilabas niya ng action figure. Nag-invest siya ng rage spell dito sa may bandang gitna. Malapit na siya sa may tunnel part. Nag-pop na rin ng rocket spear dito si RC. At si Warden pala ay naka-eternal tomb. Nice. Beautiful equipment para kay Warden. So nakaka-sustain ng maganda dito. Yung mga troops ni Gaku sa may bandang gitna. Kaya lang wala na pala siyang healer dito, sir. Naubos na yung healers dito ni Gaku. Pero gumamit siya ng overgrowth spell sa may bandang right side. Meron pa siyang isang invi dito and 2 totem spell na pwedeng gamitin pang distract sa backend defenses. Another invi, nako! Nahuli yung invi spell dito ni Gaku at namatay yung kanyang RC. Pero meron pa siyang 2 totem spell dito na natitira. At pwede niyang gamitin dito sa mga remaining defenses ng base ni Bunch. Meron pa siyang Root Rider dito. Yung Root Rider malamang ay laman ng kanyang lag launcher at mukhang masesecure ni Gaku ang kanilang another 3-star attack laban sa RNG XTPM. Wow, what a beautiful hit from Gaku. Grabe. Using Queen and Warden Walk with Meteor Golem Thrower Smash. Nice hit. Guzmav says Ganda. shout out Kenneth Paras. Shoutout, shoutout. So as of the moment, lamang na dito ang Zeus Esport. Ay, teka lang, dikit pa, sir. Lamang ng star dito ang Zeus Esport, 71.80. Pero lamang ng percentage ang RNG XTPM. If ever maka 3-star dito ang last attacker ng RNG TPM, magiging 3-star or lose para sa last attacker ng Zeus Esport, which is si Stars. Si Stars ang last attacker ng Zeus Esport. Hindi ko pa masabi kung sino mananalo, legit. Kasi kung maka 3-star dito yung last attacker ng RNG TPM, problemado pa ang Zeus Esport dito dahil kailangan nila maka 3-star sa last attack nila. Pero if ever makadepensa dito ang base ng RNG, yun nga, at maka 3-star ang RNG at the same time, may chance pa silang manalo. Good luck. Good luck sa next attacker. Okay, last attacker si Joel LP. At meron siya ditong Zap Thrower Smash. Nag-start siya dito ng Warden Walk. Si Warden ay naka-Life Gem and Rage Gem. Okay, gumamit siya ng Zap Quake dito sa may bandang kalahati ng Rage Spell compartment sa may bandang left side. So, magpo-form lang siya dito ng patting ng kanyang throwers. Hintayin niya muna siguro i-clear ni Warden tong mga... Ay, sorry. Clear ni Warden tong mga... Ito. Or hindi na. Ayan, kahit hindi na. Hintayin niya ba ma-take down yung Guardian? Guzmav says shout out sa GF ni Lawrence Austria. Oy, shoutout sa GF mo, boss. Nagbabanatan yung dalawa. Oh. Lugi yung Guardian walang healer. Okay, magdadrop na ba siya ng throwers dito? Aba. Sir. Medyo mabagal yung throwers ha. Okay, ipupul niya na dito si Warden. Nandito na yung mga mass throwers sa may bandang ilalim. Nagpop na dito yung Ice Golem. Coco Balloons. Rage Spell. Compartment ang entry dito ni Joel LP. And then Siege Barracks. Yung gamit niyang Siege Machine. Nasa may right side. With King and Queen. Si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Warden Life Gem, Rage Gem, King, Snake Bracelet, Spiky Ball. Si RC ay naka Electro Boots and Rocket Spear. Okay. Kailangan maka 3-star dito ng RNG TPM. If ever maka 3-star siya dito sa base ni Stars, magiging 3-star or lose ang attack ni Stars mamaya. Pero if ever makadepensa dito ang Zeus Esport, kailangan nilang... Oy, yung Bomb Hive, sir! Sir, nakikita mo ba yung Bomb Hive? Sinasalo ng Warden, yung bomba. Sir! Okay. Gumamit siya dito ng free spell. Nagkamali siya ng free spell doon, pero... Yung healer, sir! Kinakabahan ako sa healer dito ni Joel. Isang airbomb na lang. Matetegi na lahat. Okay, nagpop na siya dito ng Rocket Spear kay RC. Ininbi niya doon yung Barbarian King para rumekta ng defenses yung kanyang Rocket Spear. Kaya lang medyo nag-struggle ang mga troops dito. Ni Joel, nako! Delikado siya dito. Out of spell support na siya. Meron pa siyang Queen's ability. Okay, ginamit na niya.
Si Warden, passive ang equipment. So, nasa may Revenge Tower na siya. 42 seconds remaining. Yung Queen ang pupunta sa may upper part. Kaya lang may defending heroes dito. Bombo combo pa ng BK saka MP. At mukhang makakadepensa dito ang base ni Stars. Aray ko. So, kailangan na lang mag-secure dito ng 2-star ni Stars para manalo sila sa match na to. Again, yung matatalo dito ay bye-bye na sa tournament, guys. Lower bracket 3 to. Hindi makukuha ni Joel LP, makakadepensa yung base ni Stars dito. So, mataas na ang chance ang manalo ng Zeus Esport dito. Kailangan na lang nila mag-secure ng 2-star. Ano yung skin niya sa heroes? Hindi ko rin napansin, bossing eh. Pero nice try lang para kay Joel LP. Nice defense para kay Stars. So, kailangan na lang mag-secure dito ni Stars ng 2-star. Pero hindi natin alam kung anong pinaplano ni Stars. Ano ba gamit ni Stars ngayon? Hindi ko alam ang troops composition na ginagamit ni Stars ngayon sa pagpupush ng trophy. Hindi ko nabibisita yung channel niya. Tumagal sa Guardian. Medyo ang laki nga ng kinain na oras dun sa may bandang Town Hall. Nadjejebs ako ngayon, hindi ako maghuhugas hanggat walang shoutout. Loko ka, Kenneth, para. Sorry, busy kaka-shoutout, boss eh. Busy tayo sa pagiging commentator eh. Kasali pa rin ba synchronic dyan, Lods? Wala nang synchronic. Goosemav says add ka moderator. I mean, walang synchronic na natitira dito sa may Shifters Cup. Ang meron mamaya yung match natin ng 11:30. Upper bracket yon, Psycho Esports versus Fuching number 1. Yun ang magandang laban. Kasi yung mananalo doon ay mapupunta na sa next round, which is papunta na ng semifinals. Hindi ko alam kung may camera na sila mamayang 11:30. Kasi sabi nga before, sa winners bracket 4 yung may camera on. So winner bracket 4 na yung match mamaya. So tignan natin kung may camera sila mamayang match ng 11:30. Okay, last attacker dito ng Zeus Esport ay si Stars. At meron siya ditong hindi ko mahulaan. Thrower smash lang talaga ata to ah. Warden walk, thrower smash. Hindi ko alam. Suwi? Wala siyang recall spell. Okay. Nag-start siya ng Queen dito sa may bandang right side. And then Warden. So Queen and Warden walk. Okay, totem spell invested. Isa lang pala yung invi spell dito ni Stars eh. Pero marami siyang totem spells. Si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem. Si King, wow. Giant Gauntlet and Stick Horse equipment para kay BK. With Phoenix. Tignan natin mamaya kung anong plano niya dito sa Barbarian King. Si RC ay naka-Electro Boots and Goosemav says thanks sa gifts Rocket Spear. Thanks sa gifts, Pelip. Uy, maraming salamat, bossing. Thank you sa gifts. Okay, log launcher yung gamit niyang siege machine dito. Nag-drop na siya ng Meteor Golems and Throwers. Saan kaya si King? Malamang dito si King. Ay na nga. Si King ay naka-Stick Horse and Giant Gauntlet. Okay. Tatalo na yung King dito. Wink. Ang cute ng King eh, no? Okay. Nag-pop na siya dito ng Giant Gauntlet kay King and then Totem Spell invested para medyo masustain si King niya doon para matapos yung Giant Gauntlet ability. Okay, ginamit niya lang yung Kingdom pang secure ng compartment. Okay, thank you sa gifts, bossing. Ang ganda ng flow dito ni Stars. Saktong-sakto lang yung pating ng kanyang heroes and troops dito sa bandang gitna. Ang dami niya pang spell support dito. Grabe, may Eternal Tomb pa dito si Stars na iniipit. Meron pa siyang ability ni Queen. Okay, sinabay niya na. Pagka-pop niya ng ability ni Queen dito. Grabe, may RC pa pala! May RC pa pala siya. Nagulat ako. Dineploy niya dito sa may bandang right side and then gumamit siya ng overgrowth spell sa may left side. Grabe naman yung spell management ni Stars dito. Saka yung abilities ng heroes. Kaya lang yung oras, 38 seconds remaining. May free spell pa siya. Meron pa siyang invis spell at meron pa siyang rocket spear kay Ars.
Wasak. Wasak to, sir. Ang tanong, enough ba yung oras pala? Teka lang, hindi ko alam. Nag-invest siya dito ng Invis Spell and then nag-pop ng Rocket Spear. Meron pa siyang free spell dito. Kaya lang namatay yung Warden niya. Naku, si RC na lang matitira dito. Nagbo-walling pa yung kanyang Queen and action figure dito. May scatter shot pa. 10, 9. Naku, sir. Namatay kasi si Tatang, sayang. Nawalan siya ng Rage Aura. Naubos din yung mga Throwers and Meteor Golems niya doon at yung RCN Queen na lang ang natira. 99%. Nice try lang para kay Stars. Pero congratulations for winning their round against sa RNG XTPM. Congrats din sa RNG XTPM. Malayo yung narating nila, guys. Malayo to. Pabandang dulo na to. So, ang Zeus Esport ang magpo-proceed sa kanilang next bracket. Congrats. Grabe yon.